kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasalamat at natatanging kaibigan na Aurora Silungan at pamilya, Noel Jenny Galvez at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Christopher at Janet Do at pamilya, Dr. Mar at Marie Tolentino at pamilya, Dito Susi Dueñas at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Abetsaide Balaga at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Maria Taquerol at pamilya, Edgardo at Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Victor at Susi Mendoza at pamilya, René David De Leon at pamilya, Paul A. Resurrection at pamilya, Alicia Arcega Villacruz at pamilya, Lila Digoro at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Celia at Celine Dominic Nicolas, Janet T. Pascual at pamilya, Tingin ng EDD Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rutino Pensuli, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Kaili ng Akma Family, para sa kaligtasan nila Victor at Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jody at Diana Marfil at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Eda de Guzman at pamilya, George at Vincula at pamilya, Camila Sarwakino at pamilya, Tining Villanueva at pamilya, Erwin at Josep Gonzalez at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Emily Isma at pamilya, Josie Berliantes at pamilya, June at Doris Pinahera at pamilya, Joanna Moradas at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Evelyn G. Budag at pamilya, Gaspar at Susan Dumali at pamilya, Jim at Jonalyn Den, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Ilabo at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Aunais at Katrina Manera at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Galapis, Dr. Alan Yvonne Guibar at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Jennifer Akma at ang kanyang mga kasamahan, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Valentina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baycong ng Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Bilibo Hospital, Skyline Hospital at Qualibet Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Luis del Monte. Para rin sa kagalingan, nina Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Floresel Feliciano, Amy Sanchez, Adela Mutu, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Joel Perez, Capistrano Manlegro, Janet Emlo, Jose Ingat, Samantha Osea, Evaria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Lungkilio, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Jodit Santiago, Lito Soriano, Timoteo Orihuela, Cadora de Leon at pamilya, Nida Daina Ambunan, Leonardo Trena T. Rolie, Madeline Villanueva, para sa karawan ni Nina Flaviana Bagsik, Lilia Akyatan, Emmanuel Cruz, Gilbert Gerardo, Mayra Napilot, Joselito Dairit, Wilbur Prestido, Lawrence Rojas, Christian Ramos, Rejam Ginoo, Elijah at Danica Mendoza, at hindi para sa mga kapayapaan ng kaluluwa ni na Jeneline, Gregorio, Ignacio, Salvacion, Edmar Jan, Jesus, Teresita, Susan, Alicia, Romeo, Jesus, Ricardo, Sinidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Ruban, Andres, Estefania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Felicita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Salvador, Rodrigo, Gil, Salvador, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Cerrido, Linda, Leon, Akam, Yoni, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, kaya hindi na mga namayapang makaligtor ng Diyosis ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaduglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangilihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, mapasami na ba ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang lobo at magawa namin ang kasiyasya sa iyo sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo naman naglagos sa mga dakong bulubunduti ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, saan kayo namin niyagad?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibinato ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O magkalsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalati, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling, kung paanong yung ulap pinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin, at kung paanong yung bagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid, sa harapan nitong Diyos, galak nila hindi maliwig. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal magalak na papurihan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulila at sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang Diyos ay awitan. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon ko'y tumira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalimada. Alam na namin matinidyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at yun na nga na magkakawat-akwat na kayo, magkakanya-kanya kang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayun may hindi ako nag-isa sapagat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pangipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapigilian dito sa salimutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na
ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpuli ay pagtatalubilin sa kanyang mga alagad na sila ay dapat manampalataya sa Kanya sapagat ang ating Panginoon ay nagtagumpay na laban sa sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mabuting balita, tinutukoy sa atin kung paano ang mga alagad sa wakas ay nagkaroon ng matinding pananampalataya na si Jesus nga ay isang Diyos, na si Jesus nga ay galing sa Ama, na si Jesus nga at ang kanyang Ama ay iisa lamang. Sapagat mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang Ama ay palaging kasama ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po mga kapatid, ito rin nagpapayag sa atin ng misteryo ng tatlong persona sa isang Diyos. Sapagat sa ating unang pagbasa, ipinapayag naman sa atin ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Kaya nga po ipinagpapakilala lamang ng Santissima Trinidad ay palaging kasama natin sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya nga po kahit sa simula pa lamang, doon pa lamang sa pagbibinyag, nagbibigay na ng biyaya ng presensya ang ating Panginoon. Kaya nga po kahit nang tayo'y magulat pa lamang ng ating mga mata sa ating pagsilang dito sa lupang ibabaw, ito rin ay presensya ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos ay buhay, kaya nga kahit sa sinapupunan pa lamang na bata ay may buhay na, naroon din ang presensya ng Diyos. Kaya nga po hindi tayo naiiwang nagigsa, hindi tayo nangungulila sapagat kung papaano ang Panginoon ay hindi nangungulila sa kanyang Ama, ang bawat isa ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya nga hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo mangulila sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga po, tinatawagan naman tayo, hinahabol naman tayo, na palagi ay ating damahin ang presensya, ang pananatili ng Panginoon sa bawat isa atin. Sapagat mga kapatid, mas madalas nadadama pa natin yung presensya ng iba kaysa sa presensya ng ating Panginoon. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, kapag po may namamatay sa atin, damang-dama natin, kahit naman hindi totoo, yung pong iba ang laging sinasabi, nagparamdam si tatay, nagparamdam si nanay, nagparamdam si bunso, nagparamdam si lolo o si lola, o kung sino man ang kapatid natin na yumao sa ating piling. Sino man sa mga mahal natin sa buhay na namatay na, ang sinasabi natin, nagpaparamdam sa atin. Kaya nga po mas madalas may mga napagbibintangan pa tayo. Kaya nga kagaya ng akin nabanggit nung una, kapag ka po may dumako na paru-paro sa atin, napadaan lang yung paru-paro, napagbibintangan natin, dumadalaw sa atin yung ating mahal sa buhay. Yung pusa, nadaan lamang doon sa ating kusina, may kumalansing, pati pusa, napagbibintangan natin, ayan, nagpaparamdam na si lolo. Kaya nga po, damang-dama natin kumisa yung mga bagay na ito. Bagamat ang sabi nga sa ating pananampalataya, wala naman talagang multo. Kaya nga po, yung iba, mga kapatid, tinatakot lamang yung kanilang sarili. Kunting kaluskos, kabado kagad, sapagat ang dama natin, dumadalaw sa atin yung ating yumaong mahal sa buhay. Kaya nga po nakakalungkot kumisa, bakit? Sapagat yung mga ganoon, damang-dama natin, yung mga ganoon, ang lakas ng pakiramdam natin. Pero yung ating Panginoon, lagi natin kasama, pero hindi natin dinadama. Kaya nga kapag ikaw ay gagawa ng kabutihan at may bumubulong sa iyo, ini-inspire ka. Ang sabi sa iyo, ituloy mo yan sapagat mabuti yan. Ituloy mo yan sapagat tama ang gagawin mo. Ituloy mo yan sapagat makabubuti hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iyong kapwa. Ang Diyos ang bumubulong sa amin. Kaya kapag halimbawa, may iniisip tayong masama, binubulungan tayo ng ating Panginoon, huwag mong gagawin yan sapagat masama yan para sa iyo at para sa iyong kapwa. Masama yan sapagat kasalanan yan. Huwag mong gagawin yan sapagat hindi yan makabubuti. Ang Diyos ang bumubulong sa amin. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay palagi kapiling ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. Sapagat minsan ay siya na nga ang nagsabi, ang Diyos ay Emmanuel,
nang ibig sabihin, ang Diyos ay palagi sumasa atin. Ano ang sandali ng ating buhay? Sa kalungkutan, ang Diyos ang nag-aaliw sa atin. Sa kapigatian, ang Diyos ang nagbibigay ng ligaya sa atin matapos ang ilang panahon. Gayun po naman, sa panahon ng pagsubok, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya nga po mga kapatid, nakakatuwa po dun sa dating parokya na kung saan ako naka-assign, sapagat yung pong kanilang lugar, medyo naka-lockdown ngayon dahil sa meron pong presensya ng salot ng COVID-19. So meron pong confirmed na case. Pero alam po ninyo mga kapatid, sa halip namang hinawa, sa halip na mawala ng loob, yung mga tao doon, saan kumapit? Hindi doon sa kanilang takot, ang kinakita nila ay ang Diyos na kanilang sinasamba. Ang kinakita nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, yun din ang dapat na madama ng bawat isa atin. Sapagat sa kagipitan, hindi ka iniiwan ng Diyos. Sa kagipitan, kasama mo ang Diyos. Sapagat kung papaano ang Diyos ay naghirap para sa atin, siya ang iniwanan, hindi siya ang nag-iwan. Ganon din ang ipinapakita sa atin magpasangga ngayon. Sa ating kagipitan, iwanan mo man ang ating Panginoon, pero ang Diyos, hindi ka iwanan sapagat sasamahan ka upang nang sa gayon, mapagtagumpayan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Kaya nga po maging sa kagalakan, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng sandali, sa kalungkutan o kaligayahan, sa paghihirap o kaginawaan, palagi natin kakapiling ang ating Panginoon. Sana madama natin ang kanyang presensya, ang kanyang pananatili sa atin. Kaya lamang mga kapatid, ang kadalasan nangyayari sa atin sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kagipitan, naaalala natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng COVID, bagamat ayaw natin ng salot na ito, ngayong panahon na may salot sa ating paligid, bagamat ayaw natin na mahawa tayo at makahawa rin tayo, sapagat sino naman ba sa atin ang mga harap na magkaroon ng ganoon. Subalit mga kapatid, ang isa sa maganda naman na naidulot sa atin na katotohanan, kailangan natin ang Diyos. Ang isa sa magandang katotohanan na idulot sa atin, napakarami ngayon nagdarasal sa ating Panginoon. Kaya nga po sa panahon ng kagipitan, naalala natin ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, ito rin ay paalala sa atin, hindi lamang sa panahon ng kagipitan, dapat natin maalala ang Diyos. Maging sa panahon ng kaligayahan, maging sa panahon ng kaginawaan, matuto ka na umilala sa ating Panginoon. Matuto ka magpasalamat, matuto ka na damdamin ang presensya, ang pananatili ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat ng mga narito, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na sana sa bawat sandali ng ating pananatili sa lupang babaw, hindi mawaglit sa atin ng ang pagbibigay ng pag-asa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo iniiwan, bagkus palagi tayong sinasamahan ng ating Panginoon. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng ginagawa na mabuti ng Panginoon para sa atin. Nang sa gayon, mas patuloy natin madama ang pananatili ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpay na Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatuto sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at tiningin ang Kanyang tulong sa lahat ng ating iba pang mga pangangailangan. Sa bawat pananglitan ng ating tuloy-tutugon, Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inubusig naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutokso naway mapaglabanan ng kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-alay kay Kristo ng kanilang gawain, profesyon at negosyo naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay.
Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway magtamasa ng maningning na upang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, huwag mo kasal kami sa iyong tapat. Pinapanalangin din natin ang mga naninirahan sa barangay Talampas sa Bustos upang nang sa gayon, ano ba na mga pagsubok na kanilang hinaharap ay lahat ng ito ay kanilang mapagtagumpayan ng dahilan sa kanilang maigting na pananampalataya sa ating Panginoon. Idalangin natin sila sa ating Panginoon. Panginoon, lawin mo ang kasalanan muli sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mong lahat ng bagay para pati mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Mamadaming bibigkaw, kami na may makapaghain ng hinahanap naman ang mong giliw sa kapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tulig ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasamaan at kamatay na natapos na lumigid ng anak kong si Jesus na Panginoon namin. Siya may umakyat sa iyong piling, bilang haring dakilang sinasamba ng mga akhel. Siya ang aming tagapamagitan na kikipusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya binawagsi ang Ama naming pagkatao sa pagduglog sa kanan ko, sapagat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagkakit ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubugi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga tukod, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginamalo matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa naman ng tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya tiniyaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at pagkalingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-ibang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sarapanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nilaaniyahan sa Kanyang pinig. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ko.
Radyo Pirata, kaunay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito, at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman, at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinabuhan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin kami. San Rafael Arcangel, Panalangin kami. San Roque, Panalangin kami. San Lorenzo Luis, Panalangin kami. San Pedro Calungsod, Panalangin kami. San Pedro Apostol, Panalangin kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na may pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan. Patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga pag-irihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayon kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Santa Maria, Reyna ng awa, ika'y aming buhay, pagas at katamisan. Sa iyong magamit matawa, pinapanalan at niyano, sa iyong kami kumakalis, sa lupang bayan, kahapis kapis, kaya iningon mo sa amin, ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos aming pagpala, ipakita mo sa amin, ang iyong anak na si Jesus. O magdilim, mahawain, matamis na Birhen Maria. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Na kami magindak at makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Mapagpalang Ama, kasi mo kami ng mahal na pagpapala at yayamang sa mga balita ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mga niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papaginabagin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kalulatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay pumalagi naman sa atin. Amen. Maria.